guys, welcome back to me. So for today's video, magluluto ako ng papaitan at bagoong. Sumakay na nga ako papuntang bayan para bumili ng pampapaitan. Dahil nag-request si Love na gusto niya daw ng ulam na may sabaw. So naisip ko, papaitan na lang. Dito nga pala ako sa Shons bumili kasi mga fresh yung mga tinitinda nila dito. 1 kilo nga lang ang binili ko, worth 270 pesos. After ko makabili, dumiretso na din ako sa palengke para bumili ng mangga at bagoong. Nakalimutan ko palang ipagayat yung binili kong pampapaitan, kaya ako na lang yung nagayat. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga yan, basta ginayat ko sila ng maliliit. Hindi nga pala akong magluluto niyan, ako lang yung naghiwa. Yung lola ko yung magluluto kasi sobrang sarap niya magluto ng ganyan. Tuwing may birthday nga dito sa amin, hindi mawawala yung papaitan. Medyo mapurol nga yung ginamit kong kutsilyo kaya nahihirapan akong maghiwa. Request pala to ni Love kasi nung last time na tikman niya to, nasarapan siya. Masarap kaya magluto ang mga Ilocana. Dito, malapit ko na matapos yung mga hinihiwa ko. Ang dami pala. Nagulat din si nanay, sabi niya bakit daw ang dami ng 1 kilo. Sabi ko, hindi ko alam kasi ayan lang yung inabot sa akin. Malapit ko na ngang matapos yung mga hinihiwa ko, kaya nagready na rin ako ng mga pangsangkap tulad ng sibuyas, bawang at luya. Ginisa na nga ni nanay ang mga ito at hinalo-halo lang hanggang kumulo at maluto. Habang hinihintay namin maluto ang papaitan, nagkape-kape muna kami ni nanay. Tapos sabi ko mag-hi siya sa vlog ko. Tapos tinanong ko siya. Sabi ko, Nanay, anong vlog ang sakit ng mga matatanda? Sabi niya, ano? Sabi ko, edi hi vlog ha, nakakatawa ako. So balik na tayo sa niluluto natin. Sinalin ko nga pala ito sa pressure cooker. Tapos nilagyan na din ng tubig, 3 siling green, at naglagay na din si nanay ng beef cubes. Make sure lang na marunong kayong gumamit ng pressure cooker kasi kung hindi kayo marunong, sasabog yan pag bigla niyong binuksan. Ayan, luto na ang ating papaitan. Nilagyan ko din pala ito ng siling pula. Nagsandok na nga ako para ipaghain na si Love kasi may pasok pa siya maya-maya. Grabe, sobrang dami talaga niyang laman. Ang sarap nito pampulutan. Charat. Nilagyan ko din pala ito ng 4 na kalamansi para mabalance lang yung pait niya. So tara na guys, samahan niyo po kaming kumain. Ayan, kakain na nga kami tapos sabi niya ang pait daw. Malamang papaitan yan. Grabe, sobrang sarap ng sabaw at yung mga laman sobrang lambot dahil sa pressure cooker. Mga 45 minutes to 1 hour din namin siyang pinakuluan kasi si nanay din mahirap nang umuya. Sabi ko nga kay Love magbaon siya kasi meron namang microwave sa office nila. Tapos sabi niya wag na daw. Tatapusin lang muna namin yung pagkain namin. Kain po tayo. Kinahaponan nga, nagluto na din ako ng bagoong alamang. Nag-prepare lang ako ng mga ingredients tulad ng bagoong alamang, 1/4 na pulang asukal, sibuyas, bawang, siling green, at siling pula. Nilalagyan ko din pala ito ng oyster sauce at pork cubes. Hiniwa-hiwa ko na pala ng maliliit yung sibuyas, bawang, siling green at siling pula. Depende sa inyo kung gaano karami yung ilalagay niyong mga sili. Pero sa akin, ang konti nang nalagay ko hindi maanghang yung naluto kong bagoong. Kaya dinagdagan ko pa yung siling pula. Kapag okay na ang lahat ng mga hiniwa nyo, mag-start na tayo magluto. Pinainit ko lang pala yung kawali at nung mainit na, nilagay ko na din yung mantika. Hawakan ang mantika para malaman kung mainit na. Charot. Pag mainit na ang mantika, igisa na ang bawang. Hintayin lang natin mag-golden brown tapos isunod din natin yung sibuyas. Sinasama ko na din pala sa paggisa yung siling green at siling pula. Halu-haluin lang para hindi masunog at kapag okay na, ilagay na natin yung bagoong alamang. Ewan ko pero mas gusto ko yung gantong bagoong alamang kaysa dun sa kulay pink. Ayan, hinalo-halo ko lang para mag-mix yung mga eksena, tapos para hindi siya masunog. Medyo dinurog-durog ko din pala yung alamang kasi ayoko nang masyadong buo, parang nakakaumay masyado. Make sure na binabantayan nyo siya at hinahalo-halo kasi nung last time na nagluto ako, antigas na parang bubblegum yung naluto ko. Nilagay ko na din pala yung oyster sauce, tapos nilagyan ko na din ng paminta at hinalo-halo. Nilagay ko na din pala yung pulang asukal. Make sure na konti-konti lang muna yung ilalagay nyo para matansya nyo kung okay na ba yun.
Ayan, kung satisfied na kayo sa kulay and consistency ng niluluto nyo, okay na siya, hintayin na lang muna natin kumulo. Pag okay na, ilagay na din natin yung suka and make sure na wag nyo muna nga haluin. Kapag kulong-kulo na siya, patayin nyo na yung apoy and okay na ang ating bagoong. Ayan nga pala yung manggang nabili ko. Manggang kalabaw siya, tapos 106 ata yung tatlo. Grabe, sobrang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Dito nga habang binabalatan ko, sobrang natatakam na ako kasi naaamoy ko yung amoy ng mangga. As in, sobrang sarap niya. Dalawa nga lang pala yung binalitan ko kasi tinira ko kay Love yung isa kasi gusto niya din daw. After kong balatan yung dalawang mangga, hiniwa-hiwa ko na din pala ito ng maliliit. Dito habang naghihiwa ako, sobrang natatakam na talaga ako, gustong gusto ko nang kumain. So eto na guys, okay na ang ating mangga with alamang. Grabe, sobrang asim nung mangga tapos sobrang sarap ng bagoong. Habang nag-e-edit nga ako, nangangasim na naman ako. Parang gusto ko na namang bumili ng mangga mamaya. Ginaya ko pala yun sa Facebook, yung isi-shake lang with bagoong. Shake ko na siya in 3, 2, 1, go! Okay, taste it! Grabe, sobrang asim at sobrang sarap. Sobrang love set. Dito imut-imut ako kasi sobrang asim niya talaga. Pinatikim ko din si nanay kaso bawal pala sa kanya ng maasim. So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Bye-bye!